Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. So for today's video ay magdidiscuss tayo ng measures of central tendency para sa ungroup data. Okay, so ang lesson na ito, eksakto pang grade 9 ata ito or pang grade 10. Pero posible rin itong lumabas sa mga civil service exam, sa mga college entrance test, NAPOLCOM at sa mga kung ano pang mga test that involves basic math. Okay, so ito yung mga sasagutan natin. I-screenshot nyo muna or i-post nyo. Try nyo sagutan. So ito yung 10 items na sasagutan natin sa video na ito. Okay? May screenshot na? Okay, so sagutan natin isa-isa. Number 1, find the mean of the data set. 8, 10, 12, 15, 15. So ano daw ang mean yan? Pag sinabing mean, yung measures of central tendency, tatlo yun. Mean, median, and mode. So isa-isahin natin dito sa lesson natin. Find the mean of the data set. So ang mean natin, ito yung average. So ang formula ng mean, simple niyan, x bar. Ang formula lang niyan ay summation. Summation of x over n. Ibig sabihin, i-add natin lahat sila. Ilan lahat yung numbers? Meron tayong 5. So i-add natin lahat tapos divided by 5. Okay? So we have 8 plus 10 plus 12 plus dalawang 15 and then divided by 5. Okay, so therefore, ano na yung magiging sagot natin pag in-add natin na to? Pwedeng i-add natin vertical pag medyo mahirap i-mental, pero parang eksakto na ito eh. Dalawang 15, that is 30. Madali nang i-mental, no? 30 plus 10, we have 40. Tapos ito ay 20 din ito. So therefore, we have 60. So 60 divided by 5, the answer to that is 12. So therefore, letter B. Okay? Or meron akong tinatawag dito yung dagdag bawas. Kung alam niyo yung dagdag bawas, pwede nating i-estimate yan kasi may mga choices naman. Pag may mga choices, 11, 12, 12.5, 15. Pwede nating i-balance ito sa 12. Try natin kung mababalance siya sa 12. Yung 15, bawasan natin ito. Para maging 12, bawasan natin ito ng tig-tatlo. Tig-tatlo, bawasan natin para maging 12 siya. Tapos yung 3, idagdag ko dito. Yung 6 kasi, pwede dagdagan ko to ng 2. Plus 2 ito, magiging 12 na rin siya. O, 12 na rin, ano? Tapos may sobra pang, may natitira pang 4. Kasi dinagdag ko dito yung plus 2, binawasan ko ito ng 6 na. So pag inad ko dito yung plus 4, mag-eksakto na 8 plus 4 magiging 12. So ibig sabihin 12 na silang lahat. So using dagdag bawas, so ba't kinancel ko tong 12 dito? Ayan, 12 na silang lahat. So syempre kapag 12 lahat, ang average na niyan ay 12. Okay, so yan yung isa pang technique sa pagsosolve ng mean, pwede tayong magdagdag bawas, lalo na kapag may mga choices. Okay? So number 2, find the median of the data set. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ang ibig sabihin naman ng median, ito yung middle. Middle term ito. Median ay middle term when arranged. Kulang pa yung hindi lang basta middle term ha. Middle term when arranged. Dapat naka-arrange siya ng lowest to highest or highest to lowest. Basta naka-arrange siya. Pero kalimitan ginagawa lowest to highest. So i-arrange lang natin tas get the middle term para makuha natin yung median. Okay, so pag in-arrange natin, naka-arrange na pala, no? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. So naka-arrange na siya. Kunin lang natin yung gitna. So ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madali kapag add number ang bilang kasi eksakto yung gitna niyan. Tatlo sa left, tatlo sa right, ayun yung gitna, 11. So ganun lang kasimple ang median, letter C, ito yung median or middle term. Kapag naman naging even yung numbers natin, magiging dalawa yung gitna niya, kukunin natin yung average nung dalawang gitna. Okay? So may example tayo niyan mamaya. So number 3, find the mode of the data set. Ito yung pinakamadali sa tatlo, mean, median, mode. Pag sinabing mode, ito yung value or values that appears most frequent. Pinakamaraming beses na uulit. Value or values that appear most frequent. So pinakamaraming beses nag-appear na value. O bilangin lang natin dito. Yung 6 may isa lang, yung 8 may dalawa, yung 9 isa lang, yung 10, ayun, tatlo yung 10. Yung 12 isa lang din. So therefore, ang mode na natin, yung pinakamaraming beses nag-appear, 10. So letter C.
Ito yung pinaka hindi masyadong ginagamit na measure of central tendency. Kalimitan ginagamit average tapos sumunod median. Parang pinakahuli itong mode. Kasi may disadvantage ang mode, minsan walang mode. Halimbawa, pag pare-parehas yung bilang, walang pinakamarami, ibig sabihin nun, walang mode. Or minsan naman dalawa yung mode kapag dalawa yung pinakamaraming beses nag-appear. Okay? So number 4, find the median of the dataset. Ayan, so ito na example kanina. Median, pero ang number natin, ilan lahat ito? Meron tayong 6. 6 numbers or 6 scores. Ano? So kapag ganyan, kukunin natin yung average ng dalawa. Dalawa kasi magiging gitna niyan. So median natin ay yung gitna. I-arrange natin. Arrange natin. Naka-arrange na ba siya? Okay, naka-arrange na siya, no? Naka-arrange na siya 4, 7, 9, 11, 13, 16. Pag hinati natin, 6 sila, edi, ayan. Tatlo sa left, tatlo sa right, walang eksaktong nasa gitna. So kukunin natin yung average netong dalawa. Dalawa yung nasa gitna niyan. Kapag ganitong even numbers yung bilang ng ating mga numbers, yung dataset natin. So kunin lang natin ang average ng 9 at 10. So paano kunin ang average? I-add lang natin 9 plus 10 divided by 2. Or sorry, this is 11. 9 plus 11 divided by 2. Or pag tinignan natin ano ang gitna ng 9 at 11, automatic letter C na yan, 10. Pag sinolve naman natin, 9 plus 11, that is 20, divided by 2, o same pa rin yan, 10 pa rin yung magiging sagot. Okay? So number 5, the scores of 8 students are 12, 15, 15, 16, 18, 20, 22, 22. What is the mean? Okay. What is the mean? So dalawang solution ang gawin natin. Pwedeng gamitin natin yung dagdag bawas dito. Naka-arrange na siya, no? 12, 15, 16, 18, 20, dalawang 22. So ang formula ng average natin, mean ay x bar, summation of x, itotal lang natin, divided by n. Pag in-add natin ito, medyo marami, pwedeng i-group natin, no? Pag nag-add tayo ng ganyan, ang dami masyado kapag inisahan natin. I-group ko na lang tig dalawa. Ayan. Tapos 18, and then we have 20, dalawang 22. Okay, so group ko para madali. 8 plus 2, we have 10 plus 2, we have 12. Carry 1. 2, 4, 6, 8. Okay, 82. Ito naman kabila. 5, 5, 2, 6, 8. So we have 18. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Eh di 58. Tsaka ko i-add ito para madali. 82 plus 58, the answer is 2 plus 8, we have 10, carry 1. 8 plus 5, that is 13 plus 1, so we have 14. So therefore, we have 140 divided by ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 140 divided by 8. Parang hindi eksakto to, so may decimal siguro ito. So 140 divided by 8, so that is equal to 1 times 8, we have 8. Subtract natin, 14 minus 8, we have 6. Bring down 0. 60 divided by 8 is 7. 7 times 8, 56. Okay, so meron pang 4. Dagdag tayo ng decimal. Bring down the 0. 40 divided by 8. Eksakto na siya sa 5. 5 times 8, that is equal to 40. Okay, wala nang remainder. 17.5, letter B ang tamang sagot. Okay? Pag nagdagdag bawas naman tayo dito ay decimal yung magiging sagot, no? So, pwede siguro estimate na lang. Pag ginamit natin kasi yung dagdag bawas, i-estimate natin yung bandang gitna eh. Ito mga 16 to 18. Pwede yan, dagdag bawas lang tayo, pauti-uti. Ito gawin kong 20. Pag ginawa ko itong 20, itong isa gawin kong 14. Yung binawas ko ditong 2, dinagdag ko dito. O gawin ko ulit itong 20, tapos ito magiging na siyang 16. Okay, so ayan, tatlo na yung 20. Tapos 16 na ito. O bawasan ko pa ulit ito. Itong 20 gawin kong 19. Ilagay ko dito. 16 na rin ito. Tapos ito pang isang 20, gawin ko na rin itong 19. Gawin ko naman itong 16. Nagets niyo yung logic? Parang uti-uti nyo lang gagalawin hanggang sa mag-balance siya. Okay, meron na tayong apat na 16, tapos isang 18, 19, 19, 20. So ibig sabihin hindi natin mababalance ito ng 17 kasi may sobra. May sobra siya. So pag ginawa nating 17, try natin itong 20 gawin kong 19, gawin ko na itong 17, dito ko dinagdag. Itong 19 gawin kong 18, tapos dagdag ko dito mag-isa siyang 17. Itong 19 gawin kong 18, itong isa dito magiging 17. Itong 19 gawin ko ulit 18, dagdag ko dito sa 16, magiging na itong 17. So mapapansin nyo, meron tayong apat na 17 at meron tayong apat na 18. So automatic,
Ang average niyan, 17.5. Okay? So, yun yung another solution. Dahil may choices tayo, pwede nating i-estimate, unti-unti kong binawasan para makuha natin yung average. Kung medyo nalito kayo dyan, edi sa traditional tayo na i-add nyo lang lahat divided by kung ilan sila. So, same answer, 17.5. Okay? Number 6, which measure of central tendency is most affected by extremely high or low values? Ano yung affected kapag merong extreme? Pag may extreme, ang affected dito ay yung mean. Halimbawa, meron tayong score na 10, 11, 12, 12. Ang susunod natin dito ay 14. Ayan. Ang median niyan, yung gitna, 12. Ang mode niyan, dalawa yung 12, 12 pa rin. Ang mean niyan, i-add natin lahat divided by 5. So anong mangyayari kapag meron tayong extremely high or low values? Ang laki ng pagbabago niyan. Halimbawa itong 14 tinanggal dito, pinaltang ko ng 40. Ang laki ng 40, di ba? Compared sa 10, 11, 12, 12, ang laki na itong 40. Automatic ang mean niyan lalaki. Sobra ang ilalaki ng mean natin. Yung median ganun pa rin, 12 pa rin. Kasi yun pa rin yung gitna. Yung mode ganun pa rin, dalawa yung 12, so ito pa rin yung mode. So yung mean, affected yung mean kapag merong extremely high or extremely low. Halimbawa, ito naman yung 14, okay pa rin. Itong isa dito, itong 10 biglang napalitan ng 2. O affected yung mean, yung original na mean natin, bigla siyang bababa naman. Kasi from 10 naging 2. Lumayo bigla, lumayo sa karamihan. Okay? So kaya ang affected ng extreme high or low values ay itong mean. So number 7, the data set is 3, 5, 5, 7, 8, 8, 10. Which statement is true? O, alin daw ang true dito? Kunain natin ito. The median is 8. Ayusin muna natin. Ilan ba ito? Tatlo. Uy, ang median natin 7. O, mali itong letter B. The median is 8. Mali. The data set has 2 modes. O, dalawa yung mode nga nito. Tama, no? Dalawa yung 5. Dalawa yung 8. Ang mode nito ay 5 and 8. O, tama ito, letter C. There is no mode. Mali, kasi may mode nga. Dalawa, 5 and 8. Mali ito. Yung letter A, i-compute pa natin, the mean is greater than the median. Ang median natin ay yung gitna lang. Di ba? Yung median natin ay gitna. Ang gitna natin, na-compute na natin kanina, ito yung gitna natin, 7. Tatlo sa left, tatlo sa right, gitna yung 7. So yung mean natin ay, magdadagdag bawas lang ako dito para madali, hindi ko na i-add. Ilan ba yan? May nawalang 7, no? 7, 8. Pag nagdagdag bawas ako, gawin ko itong 8. Plus 2 ako dito, gagawin ko siyang 5. Okay? Gets nyo? Tapos, ang magiging mean nito, tatlo yung 5, oh. Tatlo yung 5, tatlo yung 8. O, balance na yun. Tatlong 5, tatlong 8. Pag binalance ko sa gitna yan, magiging siyang 6, magiging siyang gitna ng 5 at 8, that is 6.5. So magiging 6 na 6.5, isang 7, balance na kasi. So ibig sabihin, yung mean ay hindi siya greater than the median. Okay, so isolve natin. Para malinaw, isolve natin. I-add na lang natin lahat. Baka merong hindi nakagets ng konti dun sa ginawa ko. So kaya ayan, i-add natin lahat. 3 plus 7, that is 10. 5 plus 5, another 10. So may 20 na tayo. 30, tapos 16. So we have 46 divided by ilan lahat? 7. O, ang magiging sagot, 46 divided by 7, that is 6. 6 times 7, 42 lang. And then, subtract tayo, magkakaroon tayo ng 4. So therefore, dagdag ng 0, ayan, 40 divided by 7, 6.5 lang siya. Ang median, 7. Ang mean, 6.5. Mas maliit. So the mean is not greater than. Mali. The mean is less than dapat the median. Okay? Or yung kanina kong technique, nakita ko na agad, 6.5 yung balance nitong dalawa, tapos 7. Hindi siya magiging 7. Okay? Number 8. Find the mean of the data set 14, 18, 20, 22, 26. Una kong gagawin dito dahil nakita ko na yung choices, 18, 19, 20, 21, walang decimal, dagdag bawas ang gagamitin ko dito. Bawasan ko tong 26, idagdag ko sa 14 para mabalance agad.
bawasan ko ng 4. Pag minus 4 ko ito, magiging itong 22. Yung 14, magiging na siyang plus 4, 18. Ayan, dalawa na yung 18, dalawa yung 22. Okay? Bawasan ko ng tigisa. Bawasan ko ng tigisa ito. O, 21 na sila parehas. Dagdag ko dito, maging 19 parehas ito. Okay, ayan na. Balance na sa 20. Yung 21, bawasan ng tigisa, magiging 20. Dagdagan ng tigisa yung 19. Ayun. O, di ba? 20 na siya. Letter C. Using dagdag bawas technique lang yung tawag doon. Okay? Or the usual formula, just add. X bar or mean is summation of x over n. I-add lang natin. So we have 14 plus 18 plus 20 plus 22 plus 26. Add natin. 2 plus 8, 10. 4 plus 6, 10. So we have 20. Carry 2. 2, 4, 6, 8. We have 10. Then 100 divided by ilan sila lahat? 5. 100 divided by 5 is 20. Same answer, letter C pa din. Yung magiging sagot using the formula or the dagdag bawas technique. Number 9. The heights in centimeter of 5 plants are 12, 15, 15, 18, 40. Which measures best represent the typical height? So, ang typical height natin, medyo may extreme. Dalawang 15, 18, 40. Extreme masyado tong 40. Kaya hindi masasuggest dyan ang mean. Mali ang mean. Yung range, a measure of dispersion ito, lalo na itong hindi ito nagbe-best represent the typical height kasi yung range ay sinasubtract yung 40 highest minus the lowest. Yun yung range. Napakalayo nun. 40 minus 12, that is 28. Malayo sa typical height. Ang typical height gagamitin natin dito ay median. Yung gitna. Gitna ng 12, 15, 15, 18, and 40. Ang gitna niyan ay 15. Although yung mode ay 15 pa rin, pero ang pinaka magandang gamitin dito kapag may extreme ay, sabi ko nga ang pinakamagandang gamitin lagi, mean, median, pangatlo pa lang yung mode. Pero pag may extreme, automatic median ang magandang gamitin kapag merong isa or dalawa na extreme scores. Okay? So next number 10, last number, which statement is always true? Isa-isahin lang natin. The mean is always equal to the median. Oy, mali ito. Mali ito ha. Sa mga example natin, magkakaiba yung median at mean, di ba? Marami tayong example, magkakaiba yung median at mean. The mode is always the largest value, mali din. Minsan yung mean, minsan mababa yung mode, minsan mataas yung mode. Halimbawa, meron tayong 1, tatlong 2, may 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 10. O, di ba? Ang mode natin, 2. Yung 2, the mode is always the largest value. So, mali, no? Yung largest value dito, 10. So, mali yan. A dataset may have more than one mode. Ito yung true. A dataset may have more than one mode. May time na dalawa yung mode, may time na walang mode. Every dataset has exactly one mode. Contradiction nitong letter C, no? Kaya ang tamang sagot dito ay letter C. A dataset may have more than one mode. Pwedeng dalawa, tatlo, or pwede ring walang mode. Okay, so that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa diniscuss ko na measure of central tendency. Kita-kita ulit tayo sa iba pang mga video about basic mathematics. So bye-bye and God bless.